Dila, ikaw ngayon ang dinidilaan, hindi ka uupo. Idinetalya ni former presidential spokesperson Attorney Harry Roque ang umanong desisyon ng Korte Suprema na makakasira sa kasiyahan at selebrasyon ni Pastor Benny Abante. Ang Boy Dila ay nag-celebrate na. At sabi niya ipagpapatuloy daw niya ang gawain ng Huwad Committee. Well, Boy Dila, ikaw ngayon ang dinidilaan, hindi ka uupo. Bakit? Well, ngayon po kasi nagkaroon na ng bagong desisyon ang Korte Suprema. Ito po yung Mangundadato versus Comelec, na yung second placer rule ay hindi na po ipapatupad. Ano ba yung second placer rule? If for any reason, yung nahalal na opisyal ay na-disqualify at hindi mag-qualify doon sa kanyang opisina, yung second highest number of votes ang siyang uupo. Well, sabi ng Korte Suprema, hindi tama yan. Dahil sa eleksyon, merong pinili ang taong bayan. Ang second placer, bagamat siya ay second placer, hindi siya pinili ng taong bayan. So ang talunan, full stop. Hindi po pwede na siya mapoproklima kung madi-disqualify yung naproklima. Lalong-lalo na kung ang posisyon ay kongresista. Kasi nga, importante yung pagkakaroon ng mga kongresista. No? Otherwise, wala tayong budget. So ito pong desisyon nito, ay ito po ngayon ang applicable kay Boy Dila. Bagamat nagdidiwa na si Boy Dila na akala niya babalik siya sa Kongreso at mga api na naman siya sa Huwad Committee, hindi, Boy Dila. Buti nga, belat. Hindi ka uupo dahil dito sa bagong desisyon ng Korte Suprema. Ang sabi ng Korte Suprema, ang binoto ng taong bayan, yung pinakamataas na boto. Kung if any reason, matapos maproklima, hindi siya makaupo, magkakaroon ng vacancy. Kinakailangan, kung maghalal na naman ang taong bayan ng bagong kandidato o bagong kongresista pagdating dito nga sa kaso ni Joey Uy. Sabihin nating matalo si Joey Uy sa M-Bank kasi mula doon sa second division, mag-motion for reconsideration naman yan at dadalhin sa COMELEC. No? Pero ako naman naniniwala na karamihan naman, if not all of them, hindi, karamihan pala, may isa dong non-lawyer, no? Ay abogado, alam naman nila na kapag ang nanay natural-born Filipino pa rin yung anak. Pero if for any reason, hindi mabago itong decision nito at masustain na pa yan ng Korte Suprema, ang realidad, hindi uupo si Boy Dila. Kasi Boy Dila, kinakailangan ikaw ang nanalo bago ka makaupo. Ikaw ay natalo. At ang sabi ng Korte Suprema, hindi mabubura yung pagkatalo, miski pa ma-disqualify yung nanalo. Ang solusyon dyan, magkaroon ng special election. Pero ang number 2, hindi uupo. Alam niyo po, kahit saan yung tignang anggulo, meron pa rin katarungan. Si Boy Dila na ginamit ang ating Kongreso bilang isang institusyon para instrumento ng pagigipit sa mga taong gaya ko. Ayun, sinuka ng kanyang mga constituents, matapos masuka, parang gumawa ng paraan na siya ang manalo. Kasi hindi ako mapaniwala na on its own, yung COMELEC ang nag-disqualify kay Joey Uy. Sigurado ko na siya mismo ang nagsampa ng disqualification. Pero yun nga, kung ako naman, sinuka na ako ng aking mga constituents, hindi ko na pagpipilitan ng sarili ko, di ba? Ang sama naman nun, gahaman talaga sa kapangyarihan. May pagkakapal. Pero yun nga po, no, sinuka na siya at ang gusto pa rin niya ay siya pa rin ang umupo. Well, sorry ka na lang. Ang tawag dyan, karma. Karma, dahil hindi ka naging tapat sa iyong tungkulin. Ang trabaho ng kongresista, tagagawa ng pulisiya. Ang trabaho ng kongresista, bigyan ng solusyon ang problema ng kagutuman, ng mababang sweldo, ng kakulangan ng trabaho, at saka ang peace and order. Hindi trabaho ng kongresista na manggipit ng mga kalaban sa politika. Karma talaga yan. Lalong-lalo na sa isang tao na nagpapanggap na siya anak na isang ministro ng Panginoon. Yung mga kabastusan na ginawa mo sa akin at sa ibang tao sa Kongreso, yan ba'y gawain ng Kristiyano? Kapwa Kristiyano pa naman kita. Ano ba yan? Ewan ko ba sa pagdadasal ko hindi ko nga maintindihan bakit nagkaroon ng Kristiyano gaya mo. Kasi baka isipin ng maraming nanonood sa'yo na lahat ng Kristiyano gaya mo. At saka ano ba yung dila-dila mo pa? Hindi ko maintindihan, pahubad-hubad ka pa padila-dila, yan ba'y gawain ng isang ministro ng Panginoon? Kaya ka naman at hindi naman ako nagtataka na dahil dyan, bokya ka ngayon at ikaw ngayon ay ordinaryong mamamayan. Bagamat ikay nais na makaupo, hindi mangyayari yan. Kahit anong lakas mo pa sa tambaluslos, magsanib puwersa pa kayo, bokya ka na. Dahil sa demokrasya, pag sinuka na ng taong bayan, hindi na hinihigop ang suka. At ang gusto mong mangyari, higupin ng taong bayan, sinuka nila. Hindi po yan mangyayari. At salamat na lang. At nandyan ang desisyon ng Korte Suprema.